Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood at saka mga nag-comments sa nakaraang video natin about sa push start at saka sa proper na pag-park ng automatic na sasakyan. Marami po mga nag-agree pero meron din po mga nag-disagree at nag-voice out ng kanilang mga opinion, which is good at saka welcome po yan dito sa DMA ang mag-voice out ng mga opinion at saka mga suggestions nyo as long as friendly. Sabi ko nga po dun sa last video natin, kung saan kayo komportableng paraan, go lang. Dito naman po kasi sa channel natin, wala pong pilitan. At yung nakaraang video ko po, ay pinaliwanag ko lang kung ano ang nasa manual. Pero guys, kahit na nakalagay na po sa manual, yung proper na paraan kung paano magpapark ng automatic, ay marami pa rin pong mga nagdi-disagree. Which is okay lang naman po yun, wala pong problema doon. Kasi may point din naman sila. Ang sabi kasi nila, tama yung nasa manual kung nasa flat surface ka. Pero hindi daw yan applicable once na magpapark ka ng pa-inclined. Kasi guys, pag ginawa daw natin yung nasa manual at i-release na natin yung transmission, may lagutok daw po na madidinig, which is nakakapag-alala naman po talaga yon. So ang tanong guys, kung hindi accurate yung nasa manual, bakit yun ang inilagay ng mga car companies? Yan po ang pagkukwentuhan natin ngayon. Ako po si Kuya Mikmik. Welcome or welcome back sa DMA. O guys, bago tayo magsimula, konting disclaimer lang uli. Hindi ko po intensyon na mag-disprove or maka-offend na kung sino man ang manonood nito. Ang ipapaliwanag ko lang po ay kung ano ang dahilan kung bakit iba ang instruction ng manual sa paniniwala ng iba. So guys, ganito po yan. As much as possible, wag po tayong magpapark ng pa-inclined. Kasi guys, ang kalaban natin dyan, gravity. Once na maglagay tayo ng sasakyan sa isang inclined na parking, gugulong po ito kung wala tayong gagamiting pangpigil. Oh no, I think he forgot to pull the handbrake. That looked like a nasty fall. I hope he isn't hurt. And it looks like the car's gone rogue. Oh my god, it's heading down the hill. It could crash into any of the cars or people down there. Mas malaki at mas mabigat ang sasakyan, mas mahirap po itong pigiling gumulong pababa. Kaya pagka dyan po tayo magpapark, yan po ay park at your own risk. Kaya lang talagang ganon kung minsan wala tayong choice. So paano ba ang style kung wala tayong choice kundi dyan tayo magpark? Sa manual kasi guys, wala naman silang in-specify kung ano ang gagawin mo kapag sa flat ka magpapark or kung sa incline ka magpapark. Ang instruction lang po nila ganito. Number 1, stop the vehicle. So ibig sabihin po nun tatapak tayo sa preno. Tapos magsi-shift sa P or sa park. Ang next step, set the parking brake or yung tinatawag din natin na handbrake. Then turn the engine off. At ang last naman, release the brake pedal. So kapansin-pansin po, kahuli-hulihan yung brake pedal. Alam nyo guys, mahigit 100 years old na po ang automotive industry. At sa 100 years po na yan, sila ay nagta-trial and error, nag-i-innovate ng mga bagay na pwede nilang i-improve sa sasakyan. At sinusubok po nila lahat ng pwedeng maging senaryo, including sa pagpapark. So bakit po kaya ganito ang turo nila na ang huling step ay bitawan ang foot brake? Kasi guys, ito po ang pinaka-safe. Ito po yung pinaka-sure na paraan para hindi gumulong pababa ang sasakyan. Lumalagay lang po kasi sa sigurado ang mga car companies kasi pagka hindi ganito ang instruction na ginawa nila, baka mamaya may gumulong pababa na sasakyan, makadisgrasya, madedemanda po sila. Dito po sa Pilipinas, bihira yung Pilipino na magdedemanda sa isang car company. Pero sa ibang bansa katulad ng States, once na magkaroon ng aksidente doon at makikita nilang ang nagkamali ay ang car company, idedemanda po talaga yan ng mga kano. Kaya lang guys, ang problem sa ganitong instruction ng manual, sabi ng iba ay lumalagotok daw sa may transmission kapag i-release mo na ito. Specifically, baka daw masira ang park pole. So may point naman po talaga kasi mahal pong magpagawa niyang park pole. Ibababa nyo po yung transmission, kaya siguradong gagastos na ang masisiraan yan, lalo na kung sakasa niya ipagagawa. Kaya ang solusyon daw guys, kapag mag-i-incline parking, ang number 1, stop the car, magsi-shift sa neutral, ihilahin ang handbrake, i-release na ang foot brake,
para handbrake na ang sumalo ng bigat ng sasakyan, then ilalagay sa P, pagkatapos turn off engine. So disclaimer uli guys ha, iiwas lang po ako sa mga stressful na comments. Itong paraan nito ay okay lang, wala pong masama dito. Kung ito po ang nakasanayan nyo at kung ito ang mas logical para sa inyo, go lang, wala pong masama dyan. Ang sasabihin ko po sa inyo ay mga senaryo lang na talagang nangyayari sa totoong buhay. In fact, sa loob ng 30 years na pagdadrive ko, ang iba dito ay naranasan ko na. Ito pong paraan na itinuturo ng iba ay very effective na magprotekta ng park pole. Yan po ay kung bago pa ang sasakyan nyo or kung luma man, well maintained ang mga brakes sa likod. Pero guys, siguro naman mag-a-agree kayo sa akin na ang bagong sasakyan ay naluluma din. At ang mga brakes sa likod, dumadating po yan sa point na napupudpud. Lalo na kung hindi ma-maintain properly. So ganito po ang nangyayari kapag tayo magpa-park ng pa-incline. Ihinto po tayo kasi tatapakan natin yung preno para wag ito gumulong pababa. Kapag tinatapakan po natin ng preno, ang gumagana po dyan ay 4 na brakes. Lahat po ng gulong ay nakapreno. At ang nagkocontrol po dyan ay ang hita natin na nagpe-press sa pedal para gumana ang hydraulics. Kapag ilalagay po natin sa neutral ang sasakyan, once na iangat natin yung paa natin, gugulong na po pababa yan. At mas matarik ang parking, mas mabilis ang gulong pababa. Mas mabigat ang sasakyan, mas mahirap po itong pigilin. Ngayon kung gagamitin po natin yung handbrake, pepreno po yung likuran. Kasi hilahin po ng kable yung drum brakes. At once na i-release na natin ang paa natin sa foot brake, ang sasalo na po ng bigat ng sasakyan ay 2 preno na lang na kinokontrol ng isang kable. Ang kable po na ito ay parang kamukha lang ng kable ng preno ng motor. Pero huwag kayong mag-alala, mas matibay po yan by far kesa sa kable ng motor. Pero guys, hindi po yan indestructible. Alam nyo guys, nung nagtatalyer pa ako, mga 15 years ago siguro yun, marami po akong nagawang sasakyan na pinalitan ng kable para sa handbrake. Kuminsan talaga yan napuputol pag luma na. Kuminsan naman naghihimulmul yung kable, kaya nag-i-stuck. Ngayon guys, ang tanong ko sa inyo, kapag naka-inclined na kayo, pagkatapos hinatak nyo ang handbrake, binitawan nyo ngayon ang foot brake, tsaka ngayon naputol ang kable, ano na po ang gagawin nyo? Siyempre guys, babalik tayo dun sa itinuro ng manual. Tatapak tayo dun sa preno para hindi tayo gumulong pababa. Pagkatapos isi-shift natin sa park at dahil hindi na gumagana ang handbrake, kukuha tayo ng pangkalso para sigurado. E paano naman po kung mangyari yan sa matatanda na mabagal na ang reflex? Or kaya naman nangyari yan sa baguhang driver na pag naputol ang kable ay nagpanik agad. Gugulong na po sila pababa kung saan pwede po silang madisgrasya. Yun po ang iniiwasan ng mga car companies. Doon po sila pwedeng mademanda. So let's say naman na indestructible ng cable kasi gawa siya sa vibranium na katulad ng armor ni Black Panther. Kaya lang guys, hindi po sa lahat ng panahon ay makapal ang pads ng ating mga brakes sa likod. Dumadating po ang panahon na napupudpud yan. So pag dumadating na po yung panahon na numinipis yan, tumataas yung hila natin dun sa handbrake. Ano naman po ang gagawin nyo kung sakaling paghila nyo sa handbrake, nakatodo na, pero umuusod pa rin siya dahan-dahan pababa? Hindi ba guys, babalik din kayo dun sa itinuro ng manual? Tatapakan nyo rin yung preno, pagkatapos ilalagay nyo sa park. Tapos kung itutuloy nyo pa rin yung pagpark dun sa incline, kukuha kayo ng pangalso para siguradong hindi gumulong yung sasakyan pababa. Okay. Yan po ang mga senaryong iniisip ng mga car companies kung bakit ang itinuturo nila ay wag mag-neutral. Kasi guys, dun sa paraan na itinuro nila, yun po ay palaging safe. Totoo po yun na may risk na baka mamaya masira yung park pole. Pero guys, sa mga car companies, mas katanggap-tanggap na masira yung park pole kaysa may madiskrasyang tao. Mayroon pong isinend sa akin na link tungkol sa park pole at ang possibility na pwede itong masira kapag ito lang aasahan natin kapag tayo ay naka-incline parking. So binasa ko po ito. Actually 2 times ko po itong binasa eh. Kasi guys, iniisip ko rin baka mamaya mali yung manual. Tapos itinuturo ko pa, di mali din ako. Pero guys, sa article na ito, ang sinasabi lang ay huwag magpa-park
nang hindi ginagamit yung handbrake. Once na nag-park ng pa-incline, palaging susuportahan ng handbrake. Wala pong sinasabi dito na ilagay sa neutral, hilahin ng handbrake pagkatapos i-release ang foot brake. Actually guys, sa buong article na ito ay hindi ko po nakita ang word na neutral. Baka naman po nagre-read between the lines lang yung ibang mga nakabasa nito. So ang ginawa ko naman po, nag-search din ako sa Google kung papaano ba ang proper na pag-park kapag incline. Ito naman po ang nakalagay. Always engage the handbrake before moving the gear lever to park. So ang pinagkaiba naman po nito sa sinasabi ng manual ay unahin daw ang pag-engage ng handbrake bago mag-shift sa park, which mas nagme-make sense. Kasi guys, kapag nakatapak tayo sa foot brake, hindi pa umaatras ng sasakyan, so wala pang stress dun sa park pole. Kaya pag hinila natin ang handbrake, nakahinto na ang mga gulong. Then ilalagay natin sa park para mag-activate ang park pole. Kaya pag nirelease natin ang tapak natin sa preno, hindi na may stress ang park pole. Pero guys, dito sa itinuturo naman ng Google, wala rin po tayong mababasa dito na ilagay sa neutral pagkatapos hilahin ng handbrake, then i-release ang foot brake. Nice. Ulitin ko sa inyo guys, kung yan po ang natutunan nyo, dyan na kayo nahiyang. At sa tingin nyo yan ang mas logical, wala pong pumipigil sa inyo na gawin yan. Hindi ko rin po kayo pinipilit na maniwala sa akin, kasi opinion nyo po yun. Pero, hindi nyo rin po pwedeng ipilit sa akin ang opinion nyo. Kasi guys, ganun talaga. Tanggapin po natin yan ang mga tao. Magkakaiba ng opinion. Kaya nga po tayo magkakaiba ng relihiyon. Kasi hindi po tayo pare-parehas ng pananaw. Ang mahalaga, parehas nagwo-work yung ginagawa natin. So guys, I hope na walang na-offend. Sana kahit papano may natutunan kayo. At kung na-enjoy nyo naman tong konting kwentuhan natin, huwag nyo pong kakalimutan mag-like kasi mahalaga po yan sa channel natin. At patuloy lang po kayong mag-comment as long as friendly, hindi ko po yan i-delete. Muli ito si Kuya Mikmik na nagsasabing, palagi kang lamang pag marami kang alam. Peace! Tough long battery, the heart of the vehicle.